Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo pong lahat ay lalapot na muli sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Gabayan po muna natin ang ating mga katabi. Good morning sa lahat ng ating mga kasama ngayon. At tayo pong lahat ay tumayo upang makapagsimula po tayo. At hinihiling ko po si Brother Dingdong na pangunahan tayo sa pagkakitaan. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa buhay at kalakasan na patuloy mo pong pinapahiram sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, at meron po kaming muling pagkakataon na ikaw ay purihin, pasalamatan at sambahin sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lord, hinihiling po namin sa umagang ito na linisin mo ang aming mga puso. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming po mga maling nagawa sa inyong harapan. Nawa po, Panginoon, ang aming gagawing pag-aalay, ang aming paglilingkod sa inyo, God, ay maging katanggap-tanggap sa inyong pong harapan. Iniiling namin, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang pumilos sa bawat isa na naririto, God. Maramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya. Maramdaman namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin na naririto, God. At inihiling namin, Panginoon, na ang iyong Santong Espiritu ang maglangis sa bawat tao na gagamitin mo sa pulpitong ito, Panginoon, sa mga awit, manunugtog at higit sa lahat sa magdadala ng iyong salita. Mahusap ka, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay ng iyong paalala, ng iyong encouragement sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Inihiling rin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na papunta pa lang dito, God. Ingatan mo sila at nawa po makarating sila dito, Lord, ng ligtas at makaabot sila sa aming pong Sunday service nito, Lord. Sa aming mga kapatid, Panginoon, na nakakalimot, kilusin ko, Panginoon, ang kanilang mga espiritu, God, at hayaan mo, Panginoon, bigyan nila ng halaga ang araw ng pagtitipon at pagsamba sa iyo, God. Naliling namin, Panginoon, ang buong katagumpayan ng gawain ito, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Everybody say Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Minsan po, palakpakan natin ang ating Panginoon na bumabaguri at bumawin para sa ating Panginoon ngayong araw. Amen. Pero bago ang lahat, magkamustahan muna tayo. Amen. Hello, kamusta ka mga kapatid? Praise the Lord. Sa
Maraming salamat dahil sobra-sobra, Panginoon, ang lahat ng ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay na kulang lahat ng tula, kulang lahat ng salita, Panginoon, kung gaano may describe, kung gaano makadakila, Panginoon. Hallelujah, kahit kailan, Lord, hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. You really deserve all the glory and all the honor, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord, in spirit and in truth, O God. Hallelujah, Jesus.
maging lubos ang ating kagalakan. Amen? Bakit? Lubos ang kagalakan ko pagkat siya ang tatay natin. Amen? So walang tatay na hindi gagawa ng paraan para sa kanilang mga anak unless hindi ka counted. So doon tayo medyo kabahan mga kapatid kung hindi pala tayo counted. Tapos yung huling kanta natin, pangako mo'y aking panghahawakan. Ang tanong, pinanghahawakan mo ba talaga ang pangako niya? Amen! Kasi baka mamaya, kaya medyo natatagil-tagilid yung ating mga desisyon sa buhay, kaya tayo nagkakaroon ng mga problema natin dahil hindi natin pinanghahawakan ang pangako niya. Amen? Kasi pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Bakit ka nangangamba? Bakit ka kinakabahan sa pambayad mo ng Meralco? Bakit ka kinakabahan sa pambili ng bigas? Sabi sa pangako niya, hindi niya tayo pababayaan. Ibig sabihin, hindi natin pinanghahawakan yung mga pangako niya. Amen? So patuloy tayo dapat na manghawakan sa lahat ng mga pangako ng ating Panginoon. At isa sa mga pagpapala niya na tayong lahat ay narito ngayon buhay at malakas. At hindi po tayo mabubuhay sa mundong ito kung wala pong, sa tingin mo? Tatay. At sa araw na ito, buong mundo, hindi ko alam kung buong mundo ang Happy Father's Day. Almost. Hindi natin alam kung ano. Pero ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Father's Day at hinihiling ko po ang lahat ng mga tatay na pumunta po dito sa ating harapan upang mabigyan din po kayo or may panalangin po tayo para sa guidance at sa patuloy na kalakasan at ang banal na spirito ang sumama po sa Sa ating tumayo, panalangin po natin ating mga tatay sa Enlax. Praise God. Pagiging ka, Panginoon. Nakilang Diyos, ang banal na ito po sa aming harapan. Sa inyong harapan ang aming po mga tatay ng Enlax, Lord. Tinataas po namin sila ngayon sa isang espesyal na araw, pinagdiriwang ang araw ng mga ama. Dalangin po namin, Panginoon, na ibuhos po sa kanila ang inyong mga pagpapala na lahat ng kanilang pangangailangan ng Diyos, physically, materially, spiritually, lalo na, Panginoon, ay pagkaloob po sa kanila. Gawin mo po sila mga haligi, matibay na haligi ng aming mga tahanan. Maging mabuti silang asawa sa kanilang mga may bahay. Maging good provider po sila sa kanilang mga anak o Diyos. At lalo tigit, Panginoon, maging matibay din po silang loob ng iglesyang ito, Panginoon. Gawin mo po silang role model sa mga darating pang panahon, sa mga kabataan, mga kabinataan sa lugar na ito, O Diyos. Maging mabuti silang huwaran, O Diyos, at pag dumating ang panahon na sila naman po ang mag-a-assume ng posisyon ng tatay, Panginoon. Ang aming po mga tatay na narito sa harapan ay magsilbing mga modelo para sa kanila at maging sila din po ang tagapayo, Panginoon, sa mga kabataan ito, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang lahat ng hawakan ng kanilang mga kamay. Ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon, pagpalain mo, O Diyos, upang hindi magkulang ang kanilang tahanan, Panginoon, ng mga material na pagkain at mga material na pangangailangan ng kanilang mga anak. Make them a good provider, O Lord. At lalo tigit, Panginoon, we pray, Panginoon, na gamitin mo pa po sila ng ibayo pa sa gawain ito, O Diyos, sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa lugar ng Teresa. Panginoon, bigyan mo po sila ng malalakas na pangangatawan. Ilayo mo po sila sa anumang karamdaman, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, ibuhos mo po, Panginoon, ang iyong pagpapalak. Lahat ng kanilang pangangailangan, Lord, isupply mo, Panginoon. At lalo tigit, bind them, Lord, pag-isahin mo ang kanilang espiritu sa paglilingkod at pag-ibig sa iyo. Ito po ang aming samot na langin, Ama, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesu Cristo. Lahat sabi, Amen. Amen. Pagod na At tayo po'y manalangin sa ating ginawang pagbibigay. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming pong salamat muli sa lahat ng mga blessings na aming natanggap sa mga nakaraang araw. Patuloy mo pong gamitin ang lahat ng mga biyayang ito sa ikalalagupan ng iyong gawain.
At lahat ng mga programa na paglalaanan nito ang aming church building, Panginoon, ay Ikaw ang mag-provide pa ng lahat ng aming mga resources. At patuloy mo pong ingatan ang lahat ng aming mga pinagkukunan at ibalik mo pa po ng maraming beses sa mga pagpapalang ito sa bawat isa. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyong dakila at matamis na pangalan, Jesus. Amen and amen. At tayo pumuli, dadako na sa pinakatampok na bahagi ng ating gawain. At tinatawagan ko po si Brother Dingdong na siya magdadala ng salita. Kung nagdidiwang ang ating salibutan ng pagdiriwang pagpapasalamat sa araw ng mga ama, ay mas lalo po natin pagpasalamatan ang pagiging ama ng ating Panginoon sa atin. Amen? Kaya nga doon sa sinabi ni Brother Derek, na hindi tayo mangangamba, lubos yung kagalakan natin dahil alam natin na meron tayong tatay na mabuti, amen? Tatay na mapagpatawad, tatay na patient. Can you say amen? Tatay na patient, very patient sa bawat isa sa atin. Glory to Jesus. Tayo lahat tayo tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon at tayo manalangin, humiling tayo muli ng paggabay sa ating Panginoon sa ating pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, purihin ka po sa umagang nito at muli kami ay makikinig ng iyong mga salita. Mangusap ka sa tao na itinayo mo sa aming harapan. Langisan mo siya, Panginoon, at ang iyong katalinuhan ang ipagkaloob mo sa Kanya, O God. Na maunawaan namin, Panginoon, ang iyong kalooban at makita namin ang katotohanan sa iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ang pakikipisan ng iyong banal na Espiritu sa buong bahagi ng aming pag-aaral at pakikinig ng iyong salita. Ito po ang aming sama at hiling sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Baka babalik po tayo sa ating mga upuan. And ngayong umaga ay pag-uusapan natin still under the general topic of grace or biyaya ng Diyos. So, ang na-assign po sa akin ay napakahirap na topic. Medyo nahirapan po ang inyong lingkod. Ang sabi po dito sa topic is, can I unlearn impatience? So, gusto kong baguhin yung titulo ng ating pag-uusapan. Impatience. Can I unlearn impatience? Impatience. Yes. Yes. Can I unlearn impatience? Yan. So, nagka-typo, graphical error lang po tayo. So, ang tanong na lang, baguhin natin. Are you patient? So, ang tanong mga kapatid na pag-uusapan natin ngayong umaga, am I patient? So, habang ginagawa ko po itong pag-aaral, medyo naubusan din ako ng pasensya. Kasi nahirapan po ang inyong lingkod. Subalit, purihin ang ating Panginoon sapagkat nais ng Diyos na ma-develop talaga sa bawat Kristiyano ang patience. Because patience is a characteristic of God. It was demonstrated perfectly ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At bilang mga followers ng ating Panginoong Jesucristo, wala po tayong ibang modelo kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa larangan ng patience. So kung meron man tayong nanaisin na gayahin
pagdating sa patience, ang dapat nating gayahin ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Now, maraming mga psychologists ang nag-aaral din about impatience. And in the studies, mga kapatid, lumalabas na isa sa naka-apekto sa ating patience bilang mga tao ay ang technology. Ang technology po ay nagbigay ng ease sa ating mga pamumuhay para mas mabilis at mas madali. At dahil sa teknolohiya, naging dahilan nito para ang patience ng tao ay umiksi. Isa sa mga naging dahilan kung bakit ang patience natin ay umiiksi or umiikli. At sa generation ngayon ng mga kabataan, makikita natin, yun ngang pamangkin kong maliit, lagi niyang bukang bibig, pagka siya ay nakaupo at walang ginagawa, at sabi niya, ang boring naman. Yan. Kasi, he cannot patiently wait sa isang upuan dahil sa teknolohiya. So, isa to sa mga naging epekto ng technology sa atin. And sabi nila, ang patience daw is a personality trait ng isang tao. But there is another research, mga kapatid, na hindi lang siya personality trait, kundi ang patience is a positive emotion. So ito pala ay isang emosyon ng isang tao na positibo. At ang sabi nila, itong positive emotion na ito ay naka-attach sa oras, sa time, and in the anticipation of a good result or future. Nakukuha natin? So, ibig sabihin, itong patience na positibong emosyon ay nagbubunsod sa atin para maghintay sa isang bagay na inaasam natin na mabuti, na iniisip natin na maganda at makakabuti sa atin. Amen. So, yung patience, mga kapatid, kung ating titignan sa ating pong buhay or pamumuhay bilang Kristiyano, ay gusto kong umikot ang ating pag-uusapan doon sa itinuturo ni Apostol Pablo sa Korinto. In 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 13, babasahin natin dito, mga kapatid. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways.
For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then shall know fully, even as I have been fully known. So now faith, hope, love abide, these three, but the greatest of this is love. Now, kung ating tinignan mga kapatid, unang-una sa characteristics ng love is patience. Right. So, ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga ng patience when we talk about loving. And the first commandment of God is to love God with all our heart, with all our soul, with all our might. Amen? With all our mind. So kung yung pagmamahal natin mga kapatid sa Diyos ay walang patience, how come that we will be able to love God with all our heart? How can we love God with little patience? And next commandment mga kapatid is to love others as we love ourselves. So how can we love others with so little patience? So, kung ating uunawain mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos na ang isang Kristiyano ay mayroong kakaunting pasyensya or patience. Because the first and foremost characteristics of love is patience. So kung kanina tinanong natin ang ating mga sarili, am I patient? Hindi tayo makasagot. Ang sagot natin, konti. So, ibig sabihin mga kapatid, there's something that we need to develop bilang mga Kristiyano at bilang mga umiibig sa ating Panginoong Diyos. Right. Palakpakan natin ang ating Diyos. Now, ang sabi, ang patience mga kapatid ay sa isang description kung ano daw ang patience, na ililink daw ito sa word na long suffering. Ano bang pinagkaiba ng long suffering at saka ng patience? Kaya nyo bang i-identify that you can be patient without long suffering? Or can you have long suffering without being patient? Kaya ba natin yun? Hindi. Mas malaki yung long suffering kasi. Ayun, mas malaki daw yung long suffering than patient. Ngayon mga kapatid, when we talk about being patient, ang sabi doon, being patient is not about holding back anger for a long possible time, or holding back a negative emotion in a long possible time. Kundi, ang patience is a confidence of what? That the one that made you the promise will keep his words or will do what he
told you to do. He promised. That He promised you to do. Yun pala ang patience. Ang patience, mga kapatid, ay yung confidence natin na mayroong isang mabuting bagay tayong inaasahan at hindi yung just keeping a negative emotion sa atin. Nakukuha ba natin? So, ibig sabihin, mga kapatid, kung pag-uusapan natin sa ating pag-ibig sa Diyos at pananampalataya, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, hindi po pwede na walang patience. Pero, posible na yung iyong pananampalataya ay mali ang nagbubunsod or mali ang klase ng driving force ng emotion. Ano ibig ko sabihin? Hindi dahil naghihintay ka patiently, hindi dahil umaasa ka na may mangyayari, or hindi ka gumagawa, or yun nga, you patiently wait, you hold back that negative emotion, hindi ibig sabihin that you are patient. Kundi, ang patience, mga kapatid, ay mayroong positibong pag-asa. Yung positibong pag-asa na yon, yun ay nagbubunsod sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. At yung pag-ibig na yun, mga kapatid, ang nagbibigay sa iyo ng patience and faith na mag-intay dun sa mabuting magiging resulta. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, when we talk about patience, mga kapatid, pertaining to loving God and loving others, it means na yung patience ay hindi lamang pagbibigay. Yan. Yung alam ko lang. Yung patience ay iba sa long suffering. Kasi yung long suffering, mga kapatid, is to put up with someone or something na either when you face hardship or being suffered or nahihirapan ka, you refuse not to take a negative emotion. But you take the abuse without retaliating. Yun ang long suffering. It is, from the word itself, it suffers you on a long period of time. But without snapping or retaliating. Ibig sabihin, pagtitiis sa isang mahirap na bagay na ikaw ay nahihirapan nang hindi ka nagre-retaliate, ano ibig sabihin? Hindi ka gumaganti. Yan. Hindi ka gumaganti doon sa paghihirap mo. Nakuha natin? So yung patience, nakuha na yun yung difference ng patience and long suffering. So you can have long suffering without patience. Nakukuha natin? Bakit? Kasi po pwede na yung pwede ka palang maging pasensyoso or hindi mag-retaliate without expecting that something good will change. Nakuha natin? So,
you are suffering, you have long suffering, but yung patience mo, you are not expecting something good. So, hindi ka nagkakaroon ng patience. Nakukuha ba natin? Kasi kapag wala kang expectations na magiging mabuti yung iyong long suffering, na meron kang mabuting iniintay because of your long suffering, you are not exercising patience. You are just doing self-control and long suffering, but without patience. Nakukuha ba natin? So, ang patience, mga kapatid, nandun yung mabuting inaasahan mo sa isang pangit na sitwasyon. Dahil dun sa ine-expect mong mabuti na mangyayari dahil sa pag-ibig mo dun sa isang bagay or sa isang tao. Nakukuha natin? So, for example, mga kapatid, kung tayo mga kapatid na may mga relasyon sa ating mga asawa, you can be suffering long enough dun sa pangit na ugali ng asawa mo, pero you are not patient to your husband because you are not expecting that that person will turn to be good in the future. Nakukuha ba? Nakukuha nyo? Ibig sabihin, nagdudusa ka lang, nagtitiis ka lang. Pero hindi ka nakaka-experience ng pag-ibig na mayroong patience. Kasi yung patience, may pag-asa ka na mayroong mabuting bagay na mangyayari. Because yun ang pag-ibig. Nakukuha natin? So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yung paghihirap ng Diyos sa atin, dahil ine-expect ng Diyos na tayong mga hindi mabuti ay magiging mabuti. Dahil yun ang pagtingin ng pag-ibig or klase ng patience ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang Diyos hindi sumusuko. Kaya ang Diyos hindi siya, kumbaga hindi siya napapagod. Kaya ano yung sabi doon sa ating binasa? That above all these things, faith, ano sabi niya? Faith, hope, and love. But above all these things is love. Because love lasts forever. At ang characteristics pa ng love ng Diyos ay patience. Kaya yung patience natin, mga kapatid, will be demonstrated if we will understand that love of God to us. Nakukuha natin? Now, tignan natin yung talata na ito na ating binasa sa taas. In 1 Corinthians chapter 13, basahin natin yung unang mga bersikulo. Simulan na natin sa verse 1. Sabi niya dito, if I could speak all the languages of earth and of the angels, but didn't love others, I would only, babasahin ito sa New Living Translation, pero mas maganda basahin natin sa King James Version. Yan. Sa King James Version, though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am becoming as sound brass or tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing.
And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profited me nothing. Kahit na daw siya ay magsalita ng dila, speaking tongues of the angels, napupuspos. Kahit na magsalita siya ng mabuti sa tao on earth, kahit na siya ay magpropesiya, mag-prophesy, manghula, kahit na daw siya ay makapag-interpret ng mga misteryo, maka-understand ng mga mysteries, malaman niya ang lahat ng kaalaman, but have not love, he gained nothing. So, ibig sabihin mga kapatid, napaka-importante ng pag-ibig na mayroong demonstration of patience. Because even if we did wonderful things in our ministry, in church, nag-prophesy tayo, alam natin, pagbalik-balik na rin natin itong Biblia, pero we have not demonstrated love with patience and kindness, we gain nothing. You gain nothing. So, ibig sabihin mga kapatid, in order for us to demonstrate loving God, napaka-importante ng patience natin na mapakita sa Diyos. Hindi ko na dadaanan yung patience na yun sapagkat yan ang topic natin next week. So, dito ako mag-focus sa patience natin of loving God and loving others by being patient. Now, sa ating pong mga tao, kailangan nating maintindihan paano nangyari na si Pablo ay nagbago. Kasi sabi doon, can I unlearn impatience? And I believe that Paul is impatient even before. He can be impatient bago siya nakakilala sa Panginoon. At isa sa magpapatunay nito mga kapatid ay yung isang talata na binanggit ni Kuya Eugene last week in 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 25. Ang sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord who has given me strength that He considered me trustworthy, appointing me to His service. Ano sabi niya? Even though I was once a blasphemer and persecutor and a violent man. Can a violent man be patient? Hindi. Kung violent ka, hindi ka patient. Subukan mo na lang na murahin ako sasapakin kita. Yun ang violent Kating mo ko sa daan, kakatingin kita. Yun ang violent That's the kind of person Paul was. Hindi po akong may sabi. Mismong si Apostol Pablo ang may sabi. Bakit? Meron siyang titulo Mataas ang ranking niya sa lipunan. Nagsiserve siya sa military. Subukan mong general, makasalubong sa daan. Ikat mo, pag hindi ka pinarin, or bawian ka,
Bakit? May pride kapag meron kang posisyon. May pride kapag meron kang power. May pride kapag meron kang sinasabi sa lipunan. At ganun ang klase ng tao, itong si Apostol Pablo. So he is not demonstrating patience. And ang sabi niya, I was shown mercy because I acted in ignorance. Sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, sa tingin natin nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo at hindi natin naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, we acted in ignorance because we thought that when you have power, you have the authority, okay lang. Kasi nasa tama ako, ipaglalaban ko yan. Amen? Pero sabi niya, because they acted in ignorance and unbelief. Hindi ba niya kilala ang ating Panginoon? Wala pa siyang pagkakilala sa ating Panginoon. Subalit, ano ang sabi niya? The grace of our Lord was poured out on me abundantly. Naunawaan ni Apostol Pablo kung gaano kalawak at kasiksik at kalaki yung grace ng Diyos na ibinuhos sa Kanya. Amen? At ang sabi niya, along with the faith and love that are in Christ. Naunawaan niya yung grace ng Diyos na ibinuhos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At yung abundance of mercy and grace na ibinuhos sa Kanya, nung maunawaan niya yun, ano ang sabi niya? Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Kasi nagpapakilala siya sa mga tao eh. At sinasabi niya na kailangan matanggap niyo rin ako. At sabi niya, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. So kung meron bang sinner dito mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, mas makasalanan ako sa lahat ng mga makasalanan. Ano ibig sabihin nun mga kapatid? Naunawaan ni Pablo kung gaano ang kalagayan niya sa harapan ng Diyos. He realized how proud he is. He realized na sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya before. At kung maunawaan niya, mga kapatid, ano ang nangyari? He became very humble. He accepted na yung kanyang kalagayan, ako ang pinakamakasalanan sa inyong lahat na makasalanan. Ano ibig sabihin nun? Binaba niya yung kanyang pride ng sobrang baba na hindi niya inisip, hindi siya nagtira ng kahit anumang glory sa kanyang sarili. Amen? Ano ang sabi niya? But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst sinner, Christ Jesus might display His immense patience. That through Paul, God will be able to demonstrate God's immense patience. Anong sabi? As an example for those who believes in Him and receives eternal life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ni
Apostol Pablo, nung maintindihan niya yun, yung purpose ng Panginoon, naunawaan niya na yung bagay na ito ay magsisilbing halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat sa ating na nakaunawa at tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at tumanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. That is how we will be able to unlearn. When we started understanding, realizing the love of God, the mercy of God to us, dun magsisimula na magawa natin yung klase ng patience na meron. That immense patience. Gusto ko yung term na yun na binanggit dito. Immense. Kasi it emphasizes na napakalaki. When we talk about immense, that's huge. Patience as an example for those who believe in Him and receives eternal life. Now, punta tayo mga kapatid. Kanina, nasa chapter 13 tayo ng 1 Corinthians. Kung babalikan natin sa chapter 12, ay pinag-usapan ni Apostol Pablo ang mga spiritual gifts. Sabi niya, maganda na meron kayong mga ganitong mga bagay, i-design nito itong mga ganitong bagay, pero mga kapatid, kung titignan natin dun sa last verse, sabi niya, but covet earnestly the best gifts, and yet shew I unto you a more excellent way. Tawa natin, yung mga bagay na binanggit niya dito sa una, sa chapter 12, iba't iba na concerning spiritual gifts. Sabi niya, I would not have you ignorant, you were the Gentiles, carried away unto the dumb idols. Yan. Sa 4, sabi niya, now there are diversities of gifts, but the same Spirit, and there are different administrations, but the same Lord, and there are diversities of operations, but it's the same God, which worketh in all. Sabi niya, for to one is given by the Spirit of wisdom, another's knowledge, Spirit of faith, Spirit of healing, Spirit of working miracles. Sabi niya, discerning, prophesy, all of this. Sabi niya, but in all this worketh that one, that the self-same Spirit dividing to every man severally as He will. So, ibig sabihin, lahat pinagkakalooban ng Diyos ng gift para sa katawan, sa iglesia. Pero, bagaman meron tayong mga different gifts, mga kapatid, in-emphasize ni Apostol Pablo na yet shew I unto you a more excellent way. So, ibig sabihin, kahit nga meron ka ng mga ganong gifts, merong mas higit na bagay na gusto niyang ituro sa atin. At yun ang pag-ibig. At yung pag-ibig na yun, mga kapatid, first character is patience. At yun yung gusto ng Diyos na matutunan natin bilang mga Kristiyano. Now, another thing na gusto ko i-emphasize, mga kapatid, dun sa verse 14, sabi niya dun sa verse 1, follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy, for he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God.
Pero sa una niyang paalala, let's use ESV. Sabi niya, follow charity. In other translations, sa English Standard Version, sabi niya, pursue love. Or follow charity. Pursue love. And earnestly desire the spiritual gifts. Hindi niya inuna yung spiritual gifts bago yung love. Sinabi niya, pursue love first, and then desire spiritual gifts. Kasi mga kapatid, pwede pala na nagsasakripisyo tayo nang hindi tayo umiibig. Nakukuha natin? Kasi doon sa sinabi ni Apostle Paul, kahit ibigay ko yung katawan ko, kahit na ibigay ko yung buong yaman ko, kung hindi man ako nag-display ng pag-ibig, I did not gain anything. So walang kwenta lahat ng mga bagay. So, kaya sinabi ng ating Panginoon pala, that obedience is better than sacrifice. Because you can sacrifice without patience or loving. Nakukuha natin? Kaya yung sinasabi ko kanina, that you can have long suffering because you can sacrifice without patience. Pwede ka magtiis. Ibigay mo yung katawan mo. Sabi ni Apostol Pablo, kahit ibigay ko yung katawan ko, ibigay ko, sakripisyo ko yung lahat ng kayamanan ko, ipamigay ko sa mahihirap, but have not love, I gain nothing. So kailangan nating maunawaan talaga mga kapatid, yung tamang perspektibo ng pag-ibig ng Diyos at yung patience na characteristics ng pag-ibig sa Diyos. Amen? Now, last na ito mga kapatid. There are certain things na we can be able to help us unlearn yung pagiging impatient. One thing mga kapatid is looking on the interest of others. Amen? This will definitely help us unlearn impatience. Kapag ang hinahanap mo ay yung interest ng iba kaysa sa interest mo. Amen? Kasi pag interest mo yung hinanap mo, gusto mo agad makuha yung interest mo. Pero if you're looking into the interest of others, you are patient enough to look into that interest of others. That is in Philippians 2:4. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interests of others. Amen? Doon papasok mga kapatid yung seeking to understand, to be understood. Amen? Hahanapin mo muna na makaunawa ka, unawain siya, para maunawaan ka niya. At doon papasok yung love with patience. Because you are expecting good, something good in that person. Another one mga kapatid is being grateful. If you're not grateful enough, mga kapatid, kung tayo ay laging reklamador, you will never be patient. Pero kung laging meron tayong pagpapasalamat, sabi nga doon sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. So when it comes to all circumstances, kahit yan sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon mo, whatever circumstances that you have, if you are grateful, if we are grateful mga kapatid, it will help us to become more patient. Bakit? That's how grateful Apostle Paul was. Kung titignan natin yung pagkakasulat ni Apostol Pablo, sobrang grateful niya talaga sa Diyos.
dun sa natanggap niyang biyaya. At yun po ang magbibigay sa atin ng patience. Kapag sobra nag-overflow yung gratefulness natin sa Diyos. Sabi niya, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Another thing mga kapatid, we need to be intentional. Kailangan mong piliin na maging patient. Paano? Sabi sa Hebrews 6:12, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. Sabi ni Pedro, sa pamamagitan, hindi daw tayo maging tamad. Saan? Sa pagtulad doon sa mga tao na nabuhay sa pananampalataya at patience. That inherited God's promise. So sino-sino yun? Marami, lahat ng karakter sa Bible. Amen? Si Abraham, si Noah, si Moses, si Joseph, si Job. Lahat sila mga kapatid nag-demonstrate maraming mga bagay, character sa Bible na nag-demonstrate ng patience. And sabi doon, do not be sluggish. So ibig sabihin, pag sluggish ka mga kapatid, you don't want to do it. Tamad ka. So, in order for you to do it, kailangan mong maging intentional. Hindi ka pwedeng tamarin. Kahit na tinatamad ka, intention mo pa rin gawin. Nakukuha natin? And lastly, mga kapatid, is to obey Christ or love like Christ. 1 John 4:7-8. At nakakatuwa na shinare din to ni Sister Tin kanina. And I'd like to add this, mga kapatid. Sabi dito, beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. So kung wala tayong patience, and love is patient and kind, then we have the wrong love. We have partial understanding of Christ. Pero hindi dapat ganun, mga kapatid. Nag-uusap kami ni Sister Jane. So, those long-suffering, patient and long-suffering, pwede ka maabuso. Kasi, sabi doon, yung long-suffering without retaliating, even if you are suffering. Diba? Without retaliating. So, ibig sabihin mga kapatid, yung abuso is something that coming from the perspective, from external perspective. Nakukuha natin? Kung titignan natin, ang ating Panginoong Jesucristo, sa tingin ng ibang tao, inabuso siya. Naabuso ang Diyos. Even in our thinking, naabuso ang Diyos. But in God's thinking, He's not. In His love, He patiently demonstrated long-suffering to extend His love and patience to us. Amen. Nakukuha natin? So, yung pakiramdam na naaabuso, it's an external input. Pananaw ng iba na nakakaranas o nakakakita dun sa kahirapan na dinaranas mo. Pero ikaw na nagdaranas ng kahirapan, kung nagde-demonstrate ka ng long-suffering and patience, hindi mo mararamdaman
na ikaw ay inaabuso. And that is the kind of love that God extended to us. Amen. Amen? So, nagtatalo yung isip ko nung ginagawa ko to. Nagtatalo yung damdamin ko nung ginagawa ko to. Kasi gina-justify ko, ito paano ko abusado? Pwede ba na continuously abusuhin lang ako? Yes, because that's how God's love extended to us. Sa tingin ko, inaabuso ako kung hindi ko nauunawaan yung extension ng grace at pag-ibig ng Diyos sa akin. Ang hirap, no? Ang hirap. Pero naniniwala ako, mga kapatid, kapag na-experience mo talaga at naunawaan natin, mga kapatid, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. Sa bata, hindi mo yun mapapa-realize. Kung ano yung gusto ng bata, yun yung ipipilit niya. Ganun tayo, mga kapatid. That's how we thought before. Pero sabi niya, when I became a man, I gave up childish ways. And pride, selfishness are childish ways. And sabi niya, for now, we see a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know. Sabi niya, I shall know fully. So ibig sabihin, even si Paul, hindi niya pa lubos nauunawaan talaga at nakikita yung buong perspektibo. Even as I have been fully known. Kung paano na siya mismo ay kilala ng Diyos, buong pagkatao niya ay kilala ng Diyos, even siya hindi niya pa alam na lubos dun sa pagkakilala niya sa kanyang sarili. Pero darating yung time, mga kapatid, na malulubos niya at makikita niya yung buong pagkakilala niya sa sarili niya kung paano na siya ay nakikilala ng Diyos. Ganun tayo, mga kapatid. That's why this is a continuous process of improving our love to Christ and others by extending patience to others. Amen? So hanggang dito na lang, mga kapatid. I hope that I was able to deliver sa inyo, mga kapatid, itong mensahe ng Diyos sa atin, para sa ating lahat, to really demonstrate. Naniniwala ako, mga kapatid, imagine ninyo kung tayo ay puno ng patience. This is remarkably, will make a statement sa, sa community. Yan. Sa circle of influence nating lahat, mga kapatid. Kasi kakaiba to. Amen? Kakaiba talaga siya eh. Hindi ito yung usual na klase ng ugali na meron tayo dapat or nakikita. At kapag nagkaroon tayo nito, mga kapatid, this will definitely make the love of God and the glory of God shine in the world. Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Tunay na sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Hallelujah. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, Lord. Ikaw ang haling nagmahal ng tulad ko. Yes, Jesus. Thank you for the love, God. Ginawa
skies, oh Diyos. Dahil sa kabutihan mo, ang ngalan mo'y tataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, marinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka. Yes, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng oras, ngayon pa sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Sa puso namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig ang laging aming makita upang sa ganon, Panginoon, mag-overflow ang aming pong pasasalamat sa kabutihan mo at pag-ibig mo sa amin. Nakilang Diyos, purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtulong mo sa iyong likod na makita namin, Panginoon, ang kagandahan ng inyong pong pag-ibig at the character of patience na meron ka na dapat namin, Panginoon, na ma-appreciate, na dapat namin, Panginoon, na ma-extend bilang iyong mga tagasunod. Tulungan mo kami, Panginoon, na may demonstrate namin this kind of love and patience, Panginoon, ang mapakita namin sa aming pong pamumuhay, sa aming pong workplace, sa lahat ng tao, sa aming mga relationships. At hayaan mo, Panginoon, the most important one is that we patiently wait into your second coming. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na hinawa ang kahit sino man dito, Panginoon, sa pag-iintay patiently ng may pag-ibig habang kami ay naglilingkod sa iyo at naghihintay sa iyong pagbabalik. Hinihiling namin, Panginoon, na ingatan mo po ang bawat isa sa amin pong paghiwa-hiwalay. Ilayo mo kami sa anong makapahamakan sa aming pag-uwi. At hayaan mo, Panginoon, na ibalik kami na bitbit ang pananagumpay na nagmumula sa iyo sa mga susunod pa naming gawain. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Everybody shout Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Tanggapin natin ang basbas ng Panginoon. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa. Basbasan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang bawat isa. At gamitin ang bawat isa para sa iyong kaluwalhatian. At ikaw, Panginoon, na magpala sa bawat isa sa kanilang mga negosyo. Pagalingin ang kanilang mga karamdaman, Panginoon. At patuloy na gamitin mo po ang bawat isa sa amin for your glory. You're dismissed in Jesus' name. Tapos na po ang ating gawain. Kaya po natin magkamayan at magbatihan ng pag-ibig at patience sa ating mga kasama. Glory to God. Hallelujah.